Hello guys, magandang araw sa inyo. So, long time no see dito sa aking YouTube channel dahil tagal na akong wala eh. Tagal na akong walang vlog simula nung December. So ngayon, ito yung unexpected ko na bike check kasi ang plano ko lang talaga mag-ensayo dito kasi di ako napag-ensayo ng Sabado kasi ngayon Linggo, no? Kasi day off ko ngayon eh. Nagkataon, nakita ko si Idol Paulo Yatsuan. Nagde-deliver tayo eh. Oo. Nagde-deliver ng pyesa. Nagdi-deliver, mayroon pala siyang kamita kasi nga nagbenta ng power meter, no? Power meter. Then nakita ko yung bike niya. Yan. Yan sa mga nagtatanong kung kamusta na raw yung Canton na rigid MTB. Yan, ito na. So nakikita nyo, iba na yung kulay. Yung decals ganun pa rin, di ba? Oo, ganun ba? Gold pa rin. Pero ito na, imbis na rigid MTB, naging ano na. Hindi ko alam kung Monster Gravel o Monster Cross eh. Pero tingin ko parang Monster Gravel siguro. Tito bike, Tito bike. Tito bike. Tito bike pero bigatin. Tito bike. Ang nakita ko lang dito kasi ang huli kong bike check dito, year 2022 yata, doon sa courtyards. Ang na-maintain lang yung yung rim, no? Frame sa karim. Frame tsaka rim. Tapos ito, the rest iba na. Oo. Yan, so Talaga. yun, so kamustahin natin, i-check natin ngayon yung details na kanyang hindi na rigid MTB to. Monster Gravel na suspension fork, no? Kaya mag-start na tayo. So Idol Paolo, no, before tayo mag-start na, tanong mo na kita, ano yung factor kung bakit naiba yung build nitong Canton mo? Kasi ito tawag dito, built for unrestricted talaga to eh. Last minute changes lang. So, dapat yung isa kong gravel bike yung gagamitin ko. Kaso, pag nag-crash kasi doon, medyo masakit na eh. Kaya last minute changes, binuo ko muna to. Kasi kung sino man sumali sa unrestricted, alam nyo naman kung ano siya sa amin. May mga single track naman talaga doon. So, kaya naman siya talaga ng gravel bike. Wala namang issue doon. Kaso, kung medyo hindi ka particularly magaling sa off-road, talagang matatagalan ka doon sa race, saka mahirapan. So, mas pinili ko na overbike kaysa mag-underbike. So, kaya talagang inano ko na makakapag 2.2 na tires ako, saka MTB tires talaga, legit na MTB tires. Tapos, na fast rolling din. So, para at least hindi ako lugi para doon sa situation na gano'n. Kasi hindi naman pinag-uusapan na doon yung speed mo hindi ko naman kailangan sobrang speed na, as in sobrang bilis talaga doon. Yung sakto lang ba? Kung hindi mo naman, kung aanin mo yung sobrang nipis na gulong or speed ng gulong mo, kung hindi mo naman kayang magka-crash ka or mag-aalangan ka rin, wala kang confidence sa yun kasi yung ito yung doon ang pinag-uusapan, yung papasok yung confidence mo dun sa ride eh. Kasi ito wala nang pili-pili ng linya. Ano na lang talaga, sagasa lang talaga, sagasa lahat ng pwede mong tawag dito, madaanan para. Kasi malaking gulong pang MTB eh. Talaga for XC talaga siya. Actually, similar naman kayo ng setup ni Louie Copino, si Mangyan TV. Ang pinagkaiba lang, yung kanya naka-aero bar, naka-flat bar na aero bar. Kaso nasiraan siya nung sa Ayun nga daw. 240 siya eh. Parang nakita ko ata nga siya doon ng mga 3 o'clock. Tapos umiikot, tapos nung nagano'n, kaya nagulat ako, nakasama ko siya sa 120 category. Kasi kanya din, MTB rin kasi yung kanya eh. Ano yun Lexon. Pinatune up dun sa amin sa bike. Hindi ko nga alam na sa kanya pala yun kasi iba yung tao yung Lexon. Lexon. Iba lang yung taong nagdala ng bike. Pero nakita ko siya pala may-ari nun, hindi ko alam. Naka-aero, no? Naka-aero bar na maikling aero bar. Yun. So, ano pa? Ano naging nangyari sa Maganda. Okay naman. May arthritis kasi ako nung Sabado sa Friday. So parang 4 hours before the race, umiinom pa ako ng colchicine eh. Kaya medyo okay. Mabilis naman natapos. Tama lang, hindi naman ganun kabilis siguro. Pero siguro bawi sa next race pag Pero okay na rin, mga 6 hours. Which is okay na rin for me. Anong target mo? Kumbaga kung ita-time trial mo, di ba? Sabi mo 6 hours, more or less 6 hours. Ano yung target mo pag Sana less than 6 hours. Siguro mga at least 5 and a half. Kung kaya. Kung kaya, no? Pero kung hindi, okay lang din naman kung maganda lang kasi at least pang ko lang kasi to eh, tawag dito,
sabi ko nga sa'yo kanina, parang yung unrestricted, pang 4 na ride ko pa lang doon sa, pagkakabuo nung bike, parang unang ride ko nito, track ride agad track ride, tapos second ride, yapak trail, saka saka puting bato. So, medyo kaya nga dong second ride saka third ride, nagpalit agad ako ng stem. Kasi masyado palang mahaba sa MTB kasi humaba ka talaga dahil nagkaroon ka ng additional sa drops So, nagpalit ako ng stem. Kaya may clean yun. Kaya yung stem na yan parang last minute. Kasi literal na last minute. Sabi ko sa bike shop, ano yung pinaka-maikli na stem na possible? Salpak na kasi wala na Ano na tawag dito, parang ilang days na lang. Race day na So, kasi babiyahe pa kayo. Babiyahe pa So, yun. Ako naman ako before parang race day na ako pumunta doon dahil nga tawag dito may mga lakad pa rin. So, yeah, yun. Kaya reason for this one. Pero siguro sa next races na medyo mas madali kaysa sa unrestricted. Baka yung gravel na. Yung isa yung gagamitin ko. Which is optimized talaga for speed talaga. Kasi ito kung makikita nyo, maliit lang yung chainring yan. Kasi for yung ahon na matatarik doon, di ba? Oo, may matarik, mga 24. 24 sa off-road yun off-road. 24% graded na off-road, no? Off-road. Masakit yun. Masakit Pag talaga yun. may nagtumigil sa unahan nyo, lahat ng kasunod, tigil talaga. Tigil lahat, sira momentum, no? Sira talaga momentum yun. Hirap pa naman makabaki pa lalo pag naka-clits. Itutulak mo ng konting parts talaga na pwede ka nang sumampa. Kasi hindi ka na makakasampa dun Wala na yun Walang recovery, no? Wala na. Hindi ka na pwedeng sumampa dun. Unless pipilitin mo. Pero kasi marami ka rin kasunod ng race day. Syempre, marami rin kompetensya in terms of dun sa placing nila. Ayun nga. So, naghahabol ng placing. Naghahabol ng placing. So, kaya yun, which okay naman yung naging result for me. Siguro, at least, may room for improvement. Yun lang naman yung ko rin doon. So, next race, let's see. Kasi hindi pa ako muna magtatanay, hindi ko kaya yung attack tanay pa ata Isipan ko pa kung sasalihan ko yung attack na unrestricted na pangtanay. Puro ahon Puro ahon yun Wow. Ayun nga, no? Ito pala yung background sa kanyang ngayon na yung Canton na naging Monster Gravel, no? Yun nga, start muna tayo dito sa kanyang frame set. Ito yung tried and trust talaga yung frame, no? Yes, yan pa rin yun. Yan pa rin yun. Pero kinulayan ko na kulay blue marble. Marble na tawag dito, self-painted. Ikaw mismo nagpintura. Para may mga touches, parang may mga nilagyan ko pa yung fingerprint sa ilalim. Para at least, marks na sa'yo talaga yung yung... Ito nga, parang marble Sa'yo talaga yung Saka pag pag makikita mo na parang may sparkle yung pag tumatama sa araw, may sparkle yung... Parang glitters. May glitters ang dating. Pero mabilis ko lang din naman pininturahan yan. Saka nag-iiba yung kulay niya para pag tiyatamaan, nagiging violet minsan So, okay lang. For lang naman yan, parang practice. Practice, no? Practice purposes. Ayun nga, no? Tried and Trust na XC Hearted Mountain Bike Frame. Siyempre, carbon fiber T1000, pang 29er ba to? 29er. Then size large, size 19. Tapered yung head tube, full internal cable routing. Yan pang, di ba press fit to? Press fit yan. Tapos naging parang threaded, parang naging threaded. Yung bottom bracket same pa rin yung token na press fit na may thread sa gitna. Okay. Pero ito pang press fit to Press fit. BB shell. Yan. BB68 lang 86 or BB68. Yan, pang 27.2 mm diameter na seat post. True axle na ba? True axle ko yan. Chinage ko true axle yan. From QR to TA. Kasi mas kailangan ko ng security mas secure kasi nga sa true axle, no? Galing, no? Kinonvert mo na pala to. Di ba kasali kasi may kasama yan nung pinadala yung frame, may kasama na converter na. Converter nga. Ng 12 by. Sakto, buti nga sakto. Nga pala naalala ko yung Tried and Trust na binili namin. Meron pala yun na pwedeng opted sa TR. TR. Na pang gravel sakto yung sukat niya. Kasi pag 9 by 135 sakto rin pala sa 12 by 12 by 100 yata. Yun. Then, disc brake caliper mount pa rin yan is post mount, no? Ito yung bago, no? Gravel fork. Pero sa tingin ko, ito yung mga sinaunang MTB na suspension fork kasi ang travel 60mm lang.
Pagkaalam ko, ito yung mga travel na mga 90s, late 90s na suspension fork na nalipat lang sa gravel, no. Pero ang alam ko, ang pinakamahabang travel ng gravel is Ayun na, 80. 60. Hindi ba wala bang 80? Wala. Actually, pinaka ano ngayon sa gravel, pinaka-use nila ngayon mga sa 40 lang, yung mga Lao Fork, Ah, yung Fox, oh. saka yung ano ba yun sa isa, yung Rudy. Ito yung Rudy Tagalog eh. Ito yung Rudy Tagalog. Teka, ano ba brand ito? Evoseed. Evoseed. Oh, Evoseed. Evoseed pala to. Evoseed na, kaya mas gusto ko siya kasi mas malaki yung travel niya eh, 60. 60. Kaysa sa 40. Para kasing hindi ko nakikita yung use ng 40 eh. So, Oo. kaya ano, tawag dito. Pero nung nakita ko nung nag-ride tayo, parang na-adjust mo, bumababa. Mababa kasi ang tawag dito, mababa pa yung tawag dito, yung compression, binabaan ko. Binabaan mo lang. Binabaan ko lang yung compression. Pero pag, hindi ko pa na-adjust eh, pero pag in-adjust ko na yan, magpa-play yan. Bali, sa gravel, 40 to 60. So ito, 60 ang travel. Siyempre, air tone na may lockout yan. Ito yung tinatawag mong compression, no? No, Ano pala material nito? Magnesium? magnesium. Mas alam ko magnesium yung nilagay nila sa site. Hindi ko lang sure kung magnesium talaga yung... Pero medyo mabigat din. Pero okay lang, tama lang. Hindi Kasi naman na kailangan mo kailangan sa gravel eh. Hindi ko naman kailangan ng sobrang gaan eh. Kailangan ko yung shocks. Oo, yung magiging maaasahan mo sa gravel Kaya eh. yung mga parts din na pinili ko dito, medyo heavy duty, nasa heavier side kasi para at least shred talaga dun sa gravel roads para talagang wala na akong iintindihin. Ayun nga. Yun nga, no, tapered yung steerer tube. Ano to? External cable routing pala to. Pag true axle din. Yung drop out ng pag true axle, no? Pero flat mount yan. Ano pala? Flat mount pala to. Tapos may adapter. Kasi 160mm ang rotor. Next naman sa kanyang cockpit, yan. Ito bago to eh. Shopee, Tagalog version din ng Aeroforce. Pero kinalayan ko lang din. Shopee lang din yan. Unbranded ba to? Na drop bar? Oo, unbranded lang yan. Pero nakalagay dito para makikita mo zip mo pag ano. Zip. Pero ayun. Zip pa to? Oo, zip. Nakita ko. Pero kinalayan ko lang ng Zip Shopee. Zip Shopee. Na pinulayan mo rin na katulad nito. Kinalayan ko lang din. 400mm ang ano, no? Yup, 400mm. Lapad, tapos aero. No? Aero na, ano ba to? Shallow drop, no? Shallow drop. Na hindi flare, syempre. Kailangan ko kasi na short reach eh. Yan kasi yung pinaka-short reach na nakita ko. Then, yung bar tape mo, anong brand ito? Ano lang, libre lang yan nung binili ko tong ano eh. Free lang, no? Free lang yan. Kasi Sana all free. wala na talaga yung tawag dito. Last minute changes lang talaga. Kaya kung anong pwede na malagay, lagay na dyan. Tapos itong stem niya, Labici Aprio na maikli, no? Na 31.8mm na papalitan ko pa yan ng clamping. Papalitan ko ng uno yan para medyo color scheme. Hindi pa kasi dumating yung uno, pero silver na uno para at least medyo pag tinignan, medyo magandang tingnan. Ano nga pala haba nito? 60. Yun, 60mm ang haba, no? 60. Ano pala yung angle? Anong angle nito? 7 lang. Yun, 7 degrees, no? Negative 7 degrees. Tapos yung headset nito tapered, stock pa rin ng ano? Hindi. Nico. Nico, no? No, Nico. Nico na Silverix. So, next naman sa kanyang seat lamp, ano nga brand nito? Unbranded yan. Binili ko lang kala try-on kasi nag-slip yung lightweight na meron ako. Off-road. Bumababa talaga. So, nag-off out ako dun sa mabigat na heavy duty. Para talagang hindi bumaba yung ano. Teka, parang titanium ba to? Hindi. Alloy. Kala ko alloy. Ano lang, parang mas maganda kasi kung mas makapal para sa katulad niya sabi ko kanina, talagang kapit na kapit. Kapit na kapit. Wala nang slippage. Allen type, 31.8mm ang diameter. Yung seat post mo? Elita. Elita? Na may double T o isa lang? Isa lang. Ayun, Elita na carbon fiber. Alam nila yan pag ano. Makikita, alam naman nila. Elita mukhang magana. Ha? Mukhang magana to Yung Elita. Mga ano yan? 135? 400mm. 400. 400mm ang haba, 27.2mm ang taba na set pack na dual bolt clamping system. Ito parang pamilya sa akin to, yung mix, no? Yan. Itong Elita sa ito pa rin yung before ko. So,
Yan yung mix na saddle. Mix na saddle na So, kaya okay pa naman. So, smooth pa naman siya. Kaya yan na rin nilagay okay pa ko. rin. Okay Yan, na malambot rin. and flexible na may butas sa gitna. Ganda Tapos yan. carbon Ganda yan. railings, no. Yan, so ito na. Sa drivetrain, isa to sa mga highlights ng kanyang monster gravel kasi ito L2 na pang gravel na ST di pala STI ito kasi hindi Shimano. Dual control lever ang tawag dito Pang eh. campy. Parang pero Campy. mukhang Campagnolo, Kaya no. yung style na nila campy talaga. Campy. Dito yung gaan, tapos ito yung heavy gear. Mechanical na hydraulic. 1x12. 1/12 speed. Ano nga pala yung model nito? L2 GRT. Ayun, ito GRT. pala. Ano lang kasi. Sorry, na talaga. Ito lang sa L2 just to give a feedback lang din. Which is good nyari para sa akin. Nabubura yung Decals. decals. So, sabi ko nga pang 4, pang 5 ride ko pa lang ngayon. Tawag dito, bubura na. Natatanggal lang, Pero edi mas maganda yun kasi magiging parang stealth yung mo eh. Stealth, hindi naapektuhan yung quality nung Yung quality. Cosmetic lang. Magiging aesthetic niya. In the future, magiging at least. Para stealth. Stealth ka na, wala Ayan ka nga. na Ano pala yung sa mga kasi yung iba namamahalan sa Shimano GRX eh. Magkano pala bili mo dito? 8K. STI lang yan 8K. Kaso kasi kung pang 1x lang siya kasi nga pang gravel. Pero katulad niya sinasuggest ko rin sa mga kakilala ko. Mas maganda na kung ito yung ang gawin nyo for me. Bumili kayo, ito kasi mahal sa Shimano eh. Yung yun naman talaga. STI. Meron naman silang pang 2x. Bumili ka ng L2 na STI lang, tapos paluan mo ngayon ng Shimano. Combine mo ng Shimano na kung gusto mo although maganda ang feedback ng calipers ng nakasama nito kaso kasi may extra calipers na ako kaya hindi ko kailangan. So, pero kung bibili ka nito, isama mo yung caliper kung gusto mo talaga ng hydraulic, maganda yung caliper nila. Pero kung meron kang extra Shimano, compatible din siya sa Shimano. So, ibig sabihin compatible pala yung L2 sa Shimano, no? Brake caliper saka sa cable pull ng yung road. At saka yung sa cable hose nun. Sa hose, hydraulic hose pala nun, no? Yes. Yung parehas pang road. Pang road na pang road na Teka, clarify road. Magkano pala yung GRX na STI? Mga 70 ata. Tapos ito 8,000. Naman layo, di ba? Layo. Kasi kung magpa-budget ka, yan yung performance kasi niya. Naka Shimano hydraulic din kasi ako sa isa. Hindi mo makikita yung difference kung nasa on road ka, hindi mo naman makikita. Hindi ka naman pro para tak na gagawin lagi, di ba? Pare-pare ng shifting. Same lang yung shifting. Actually ngayon, ang issue ko lang is yung cassette kasi hindi compatible yung cassette. Pero may issue lang ako doon sa cassette. Pero mabilis pa rin yung shifting. Lalo na kung yung cassette mo is Shimano Hyperglide, parang hindi ka parang ka naka GRX na rin. Ganun ang dating, naka GRX na pinamura. Ganun. Ang laki ng diferensya, no? 8,000, no? Saan mo pala? Tatanong yan Shopee lang. Shopee lang. Shopee lang. Send mo naman yung link. Send natin yung link na yan. Pero seryoso, marami nagtatanong, kahit na-post naman yung bike na to sa Dave's Bike. So, marami rin nagtatanong about that. Pero in terms of performance, kasi na-race ko na wala akong issue, no issues. Siguro may fine tuning ng konti, kailangan mo lang siguro i-fine tune ng konti kasi syempre kahit anong bike naman pag unang ride mo mawawala naman yan sa tono afterwards kasi mag-stretch out yung cables. Pero after mo na magamit after 2 rides, okay na hindi mo na kailangan, kahit nga may issue ako doon sa cassette, parang hindi mo na iniinda kasi konting ganun lang yun parang sige sabihin natin may delay ng konting ganun, pero kung didiin na mo na lang konti, wala nang issue. So parang gagastos ka ba kasi makakabuo ka na kung may plano ka, kung for those who are planning to buy hydraulic na into gravel, na gusto nyo lang matry muna for the meantime, I think this is a really good option in terms of providing that quality that you want or you'll be useful for your gravel races or your riding. Kasi hindi siya ganun kalayo this is coming from a user ng ng Shimano hydraulic joke.
Hindi ko na sasabihin ng gamit ko dun sa isa. Pero tawag dito, baka mabash ako. Tawag dito. Pero yung braking niya, almost similar with lakas ng brakes. Similar sa Shimano. Parehas lang. Oo, parehas lang. Minsan niya, mas malakas pa to eh. May portion na yung modulation niya, mas malakas pa yung... Kasi doon sa Andres, yung mga sumali, alam naman na yung pagkatapos yung mahirap na 1.1 kilometers na ahon after ng trail, may lusong doon na matarik na off-road. So kailangan talaga medyo solido yung solid preno. O hindi. Yung ano pa naman niya, medyo Technical. Hindi naman ganoon ka-technical pero may pwede ka may chance mo mag-overshoot. Overshoot. Oo, may chance ka mag-overshoot. Kaya kailangan medyo kampante ka dun sa ano mo, sa brakes mo. Ayun yan. Ayun nga, 1/12 speed. Yan, 12 speed. Yan, speed tuloy. Ito naman yung kanyang crank, no? Pang MTB crank ba to? Oh, MTB. Ano nga pala brand nito? Evoseed, yan yung 5-dev Tagalog. Evoseed din to. Oh, yung 5-dev Tagalog. Na 24mm yung axle. Malapugat siya na rin ba to? 165? Yes, 165. Naki 165 ka na rin ha. Kailangan ko kasi tumaas yung clearance ko eh. Okay. Kailangan ko tumaas yung clearance ko for off-road. Ayan nun. Ayun nga no, ano to, Halotech no? Halotech kasi tinakpan mo lang. Yung Evoseed yata nasa 29 or dub yung mga nalalabas sa Shopee. Pero kasi may doubts ako dun eh. Teka, may model na ba to o Evoseed lang to? Evoseed lang yung napintura ko. Oo, ano, kulay gold. Tapos yung yung paborito mong Pasquest no? Oo, Pasquest. Puro aero chainring na ako Aero sa chainring ko eh. na 1x narrow wide, 3mm offset, 3080 no? Yan na talaga pinaka-max. Hindi ko wala nang para makapag-shift ka na maganda, hindi mo pwedeng 40. Alam mo naman yun, di ba? Na-vlog mo na dati. Yun sa chain line. Kailangan mo talaga ng 38 na may offset na 3mm. Wala talaga, yun na talaga yung... Yan yung max nun. For me na ano. Ang pinakamaganda nga, dapat talaga 36 lang talaga kung gusto mo talaga ng quality yung... Shifting sa lahat. Sa lahat eh. Kasi nga, 1x. Reasonable, pwede pa rin ng 38. Ayun nga no. Next naman ito kanyang MTB clipless pedals, Shimano, ano to? PD M5 M520. 440? 540? Yan, PD M540 na MTB clipless pedals. Yan ang pinili ko kaysa ng XT kasi yung price difference saka yung quality same lang pero mas maganda yung XT ng yung gaan lang pinagkaiba no. 20 grams lang naman eh. So yan. Okay na ako diyan. Okay na diyan. Mas kailangan ko kasi mas matibay, mas mabigat, mas matibay for riding sa ride. Ayun, so next naman sa kanyang chain, YBN na 12 speed na gold. Yes, gold. Itong may issue mong sprocket, anong ano nito? Anong brand nito? Riot. RY pala. ET na ano to, 1150? 1150. Pero hindi naman siya ganun kaingat. Di ba dati naka-X dito? Kasi it's hyperglide na to. Yung before ko naka-XD. Ngayon naka ano na? Kasi itong Wilson ko yun sa isa. Pero naka-HG lang yan. Naka-hyperglide. Hyperglide. Yan, lahat na nakano ko yun, naka-hyperglide na rin para mabilis yung switching. Kasi nga para mas compatible yung ibang parts eh. Mas mabilis kasi hanapin eh. Pag nag-stick ka sa XD or sa mga microspline, tawag dito, very limited yung options mo. Ayun nga, limited nga. Yun, next naman, 1150. 1150 yan. Then, ito kanyang gravel RD Shimano GRX. 1x12. 1x12. 12 speed. Ano pala yung model ito? 822 ata. Pang 1x, 822. 822. Pinalitan ko na lang yung para, jump arms, yung jockey wheel para sumakto sa aero chainring ko. Aero ko na rin. Ito, aero pulley wheel. Aero pulley wheel. Malaki na nga yung pulley. Laki. Aero pulley wheel na lang din. Para lang for the looks. For the looks na lang ang habol. Jump arms. Jump arms na lang. Kung hindi mo kaya if mo you kaya mag-perform jump arms na lang. Ayun nga, ito nga yung Yami na drivetrain setup na kanyang Monster Gravel, no. Proceed naman tayo sa kanyang rim set. Ito pa rin yung yung rim. Unahin muna natin yung gulong pala. Schwalbe Thunderbird Super Ground. Yan yung kung sino man mga nanonood na alam naman yung sa bicycle roaring resistance. This is one of the top na XC tires this is the top XC tire
hindi ko siya parang sinasuggest for talagang legit na XC na talagang pang XC. Pero kung gravel, pag-uusapan. Actually, gravel tire to eh. Oo, na malaki lang. Oo, na malaki lang eh. Monster gravel tire. Pero super bilis niya sa gravel. Talagang totoo yung legit na fast rolling. Ang ginawa ko lang kasi ito, may limitations kasi itong gravel fork ng size eh. Lahat naman ng gravel fork may size na limitation. 45C nga lang yan pero napasok. Ito magkaiba yung sukat ng tires ko. Ano para sa harap? Sa harap ko 2.1. Ito? 2.25. Ah. So, medyo specific. Kasi pag nag 2.25 ka dito, baka sasayad. Oo, baka samayad eh. Oo. Saka, para at least may clearance lang din ako sa mud. Yun lang din naman ang ano ko yan. Para at least medyo may clearance lang din. Tapos, may comfort sa likod kasi malaki yung ano mo. Yun nga lang, doon lang sa mga may gustong humanap niyan, good luck. Magkano? Magkano ba? Hindi, yung 2.25 wala sa Philippines eh. Wala sa Pilipinas. Pero magkano bilhin dito sa mga ganito? Mga 3K siguro isa. 3K isa. 3K isa siguro. Oo. Ayun, ito yung kanyang Monster XC tire pero pwede rin pa Monster gravel tire. Gravel talaga siya, gravel tire. Hindi ko siya kino-consider na kahit naman sa ibang, kahit sa mga sa ibang bansa na nag-gravel, yung mga mogs nila nakapuro ganito eh, puro naka 2.1. Yung kulay black pala yung mahirap hanapin, yung super ground. Yung super race kasi yung kulay, yung transparent or maroon, yung brown, yung transparent, yung shade, madaling hanapin yun. Pero yung etong specific na to, yung kulay black, yun ang medyo mahirap hanapin. Nahirapan din ako hanapin yun eh. Yun ang mahirap availability. Availability, lalo na yung 2.2. Pataas, yung 2.1 kasi meron, pero yung 2.2 medyo wala overseas mahal. pa. Overseas. Pati yung katumbas niya na may susunod na sa lineup yung bago nila ngayon, yung Rick XC. Rick XC. Yung pala yung rims ito pa rin, yung light bicycle, aluminum tuloy. Carbon pala. Carbon fiber. Ilang horse nga pala to? 24? 24. Ano pa rin depth na to? 50? 40? 45. Then, sabi mo, ito bago na to, carbon Yes. Carbon spoke Pinang race day ko yung carbon race. Ibig sabihin matibay Oo, matibay. Kasi pinang race day ko talaga ng sugal na nga yan. Kasi nga, sabi ko nga sa'yo, dun yan sa kabila akong sa gravel mo. Sa gravel ko. Wala pa kasing wheelset ko for this one. So, salpak na. Salpak na kasi wala na, magre-race day na. Wala pa akong rim brake. So, salpak na, okay na rin naman. Tapos, ito yung very specific ko na wheelset for magkano siya itong wheelset na to. Parang 1.2. Mas maganda kasi doon sa mga elite wheels 1.3 gravel to talaga. Kasi yung G45 na elite wheels alam ko 1.3 something yun 1.2 ba? 1.2. Kasi naka-heavy duty, naka-heavy. Hindi pa 'to yung naka-light may weight. Para dito pa yun ito yung naka-heavy Pag kinompute ko kasi yung naka-lightweight na, yung talagang lightweight na Porsche tapos lagyan mo ng getong spokes. 1 kilo and 50. Mga 1 kilo. Pero yan, 1.2 okay na ako dyan. That's solid yan, solid talaga. Grabe naman. Saka, eto in reference lang. Pag tiyatawa ako ng mga tropa ko, yung upgrade yun na rin na max out na nila yung bike nila, na max out na nila. Tapos hindi pa sila ang ranking ko ngayon ng pag sa gravel lang for me. Syempre una tires. Yun talaga tires. Second, kung medyo pricey lang talaga yung car, yung tawag dito, saka prone sa mali ng sizing kailangan talagang saktong-sakto. Kasi bawal ka ito ang hindi ito yung sa carbon spoke, bawal kayo hindi nagpuputol to, walang putol to, dapat talaga sakto-sakto. Nagkamali rin ako diyan tawag dito, pero pag nakasakay na kayo ng may carbon spokes na rim, this is no joke iba yung stiffness niya, lalo na kung ito yung ito yung tawag dito, yung makapal ka, syempre flush yung feeling mo, so parang komportable ka, tapos na-add-on yung stiffness, so tapos kung may naka-carbon crank ka pa, yung sa kabila ko naka-ganong set carbon crank, carbon
wheel stop sa carbon spoke. Ah. Pag pumalo ng, kunwari, ano tawag dito, pag binigyan mo ng power, ramdam mo babalik niya sa iyo yung speed. Oo. Promise, no Ibig joke. sabihin, halos walang power loss, no? Ang stiff. Tapos, kinumbay niya lahat ng magandang benefits ng meron kang flex dun sa bike mo. Plus, meron kang flex dun sa meron kang flex sa goma mo, large tires. Oh. Tapos lalo na kung medyo tama lang yung pressure mo. Oh. Ang ganda nung, basta maganda yung feeling, parang nagpo-float na hindi nawala yung feeling sa stiff na pag naka-road bike ka. Pero yung feeling mo na komportable ka, na doon. So, lahat ng magandang qualities, parang hindi ka bugbog. Kaya nga nung after dung ride, hindi ako, Masyado laspag. hindi ka laspag talaga na. Kasi yung comfort eh. Na, ano tawag dito, kahit na ang lakas na, ang hirap ng race na yung huling 30 kilometers na open grounds na po siyang headwind, crosswind na hindi mo na malaman kung saan ka ano. Hindi mo nararamdaman masyado yung ano kasi kung Yung after effect ba? Saka ano, quality talaga. I deeply suggest yung carbon spokes. Teka, ano pa brand nito? Nexty. Nexty? Nexty. Alam, Nexty. Akala ko kilala ang Nexty sa fat bike. Pero gumagawa rin sila rin yung nagpo-produce sa 3T na wheelset. Okay. Sila rin yun eh. Sila rin yun. Tapos yung Nexty nila na kaya ko rin pala pinili na makikita mo aero spokes din yan na carbon spokes. Mas saka kasi FYI yung kalalan, wag lang sana kayo mapuputulan yan in the future, but kung quality naman yung nagawa, nag-wheel build sa inyo, okay naman yan. Mas matibay siya kaysa sa aluminum. Saka strength ratio niya, basta mataas yung strength ratio. Nagamit ko na sa trail eh. Nagamit mo na sa ano eh. 24 holes pa yan, hindi naman yan 32 or 28, 24 holes. Torture tested na. Oo, ano talaga, pang sugal nga yun eh, sugal sa akin eh, kasi medyo masakit. Noong una, hindi mo pa alam eh. Hindi mo pa ano Ngayon, okay na eh. Tested na eh. Tested. Really, suggested ka, carbon, kung may budget, carbon spokes, saka carbon cranks. Na quality na carbon. Nagkakasakit tuloy ako. Sabi ganun din, no? Teka, yung hubs mo kasi dati, itong hubs mo dati, PR, no? Yung Dovatec, iba na pala nung hubs nito. Kontrabida nakalagay dyan. Ha? Kontrabida. Pero ano yung nito, yung brand? Init ang tawag dito, ano to? H-Works. 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 To give a background lang doon sa ano, kasi baka mamaya hindi alam nila yung ano na yan. This is, parang nagmamanufacture sila ng mga super quality na hubs. Kaya ako siya pinili for that reason. Kasi maliban sa lightweight siya, tama lang, mga 270 pair. 270 yung pair. Tawag dito. Yung quality nung pag kinaliper mo yung loob. Alam mo naman ako doon sa ganun eh. Technical ako sa ano. Super precise yung ano niya. Parang katulad kung may mga nanonood na viewers na nakakaalam sa 9 Velo na hubs. Similar siya doon. Actually, alam ko sila yung gumagawa. Hindi ko lang sure. Don't quote me on this one. But alam ko kasi parang similar yung factory nila na gumagawa nun. Super high quality yung hubs na yan. As in talagang precise pa din yung ano. Tapos pinalitan ko na lang ng, although maganda yung bearing nila, gusto ko kasi specific pa rin eh. So palit pa rin ako siya ng MTN na bearing kasi gusto ko lang. Oo. Gusto ko kasi specific para sa akin. Teka, ano pa to? Pulse type o ano? Yung Rashid type. The 36 lang ang pinili ko eh. 36 lang kasi overkill yung 54 eh. Masyado maingay. Ayoko rin yan. Kung wala nga tunog, yung katulad ng Onyx, pipiliin ko yung ganun. Gusto ko lang ng tahimik. Pag tumatanda ka ganun yata, gusto mo tahimik lang. Tahimik na. Tahimik pares lang. Gusto ko rin tahimik lang. Wala na nga, no? Hindi na... Ano yan? Spring type magnetic? Kasi hindi ko alam, hindi ko sure eh. Pero... Parang pares ng DT Space. Pares ng DT Space. Same with DT Pwede ba natin pakinggan yung ano? Yung free will na. Yan yung tulog niya, no? Hindi ganun kaingay, tama lang.
Pero parang parang nagbabounce na Hindi, ano lang, naka-ano lang tayo, Kasi naka-angle tayo. Oo, naka-angle tayo pababa. Pababa eh. Slope kasi dito sa pwesto natin eh. Ayun, yun nga, yung last na lang sa kanyang brake set, ito nga yung L2G, GRT. GRT. Yan, maganda ang preno. Yan, na-review na Malakas talaga, promise. na-review na ni Idol to. Sa mga race day ano agad. Race day agad. Pasok agad. Walang test ride. Race day agad. Ayan, sa mga di makabili ng GRX o kaya yung mga hydraulic kasi may nagtatanong sa bike kahapon kung sakit eh, no? kung may kung ano daw yung mura na lahat mahal pag si Mano eh. O ito. 15 agad yan. 15 plus din. Second hand pala yung ko, 20 plus talaga. 20 plus talaga yung 20 plus Ito yung GRX 20 plus agad eh. Ito 8,000. Ganda pa ang preno. Tested na sa unskrted gravel race. Attack unrestricted. Race tested na, no? Agad, no? Agad. Wala nang Di mo naman in-intro. Wala nang intro. Karera na. Karera na. Parang naalala ko tuloy yung nag-vlog ng kotse. No? Wala nang intro. Si Bautista ba yun? Sure, kasi yun eh. Yung artista yun eh. Last na lang sa kanyang rotors. Ano pala rotors ito? Tagalog version nung kala mo SRAM, no? Mabigat din yun eh, pero okay, maganda rin. C-Race eh. Z-Race? C-Race. Nakita ko na. Z-Race, no? Floating, no? Kala mo SRAM. SRAM yung itsura niya eh. Yung ayoko kasi nung parang meron din kasi sa Shopee na SRAM. So medyo SRAM na ano yun? Tagalog. Yung nakalimutan ko na. Basta para sa ganyan. Pero ito C-Race. So same rin naman yan. 160 and front and rear. Tapos ito yung legendary Magura na caliper. Siguro Magura caliper. Yan, pwede pa rin. Yan, compatible. Compatible na, naka-Magura. Yan, sa mga magtatanong, yan, compatible yung L2 tsaka Magura. Pati Campi compatible. Ito, Campi Campi style. Campi style yung shifting niya. Baka manibago lang yung iba kasi. Tapos compatible din sa Shimano. Shimano, Magura. Compatible. Mineral oil naman eh. Wag lang sa SRAM kasi syempre. Yun lang hindi pwede sa SRAM. Hindi pwede. Ayun pala. Sa SRAM pala hindi pwede, no? Idol. Yan, ano na natin? Magkano tuloy? Huwag na natin yung magkano kasi okay na yun. Nga pala, yung total estimate. Tagal ako din nagbablog eh. Secret muna? Secret na yun. Yaman na yun. Ayun, hulaan nyo na lang kung magkano to. Pero yung wheelset medyo masakit. Yun na lang. Ayun nga eh. Kasi sa carbon spoke eh. Yun masakit. Yung timbang pala nito? 9.7. Kasama lahat lahat na, no? Kasi sabi ko nga sa'yo, pwede ko naman talaga siya pag-anin kung gusto ko. Yung tires pa lang, napakabigat na ng tires eh. Pero syempre, kailangan mo sa pang-gravel. Wala na akong pakialam sa kasi hindi pa rin naman siya ganun kabigat eh. 9.7, may shocks ka pa rin. May shocks na nga eh. May shocks ka pa rin, 9.7. So, saka mas mabigat talaga ang STI. Kung papaganin mo to ng talagang kunwari, naka-rigid ka lang na ganyan. Dyan ng mga kung talagang gagastos sa 6 something. Grabe. Walang no joke na lalo na may tires ako ngayon na magaan doon sa yung Furious Fred. Magaan yun parang nasa 360 lang ata yung isang mountain bike tires. Kasi hindi ko yung ginamit dito kasi gusto ko ng na tawag dito, yung hindi ako magkakaroon ng worries na. Yun nga, worry-free. Hindi ka magkakaroon ng mechanical issue. Wala talaga mechanical nung hanggang nung race, wala. Kasi kahit anong lakas mo, kung may topak yung bike mo, wala rin. Hinto ka, sakit yun. Lakas makalaspag nun. Yung hinto. Sira momentum mo. Mag-aayos ka. Pero ito at least heavy duty in terms of dependable talaga. Lahat ng pwede ko ilagay na saka ko ito magagamit pag mga off-road, puro yun munang race ko na yun. Puro off-road, gravel muna. Tito riding. Tito riding bilis. Tito riding ba yung oras mo? Tito rides pa pala. Kung partita mo, may arthritis ka pa. Sakit talaga nun, grabe po siya na yun. Tiis lang talaga siguro. Wala that's part of growing up ba? Hindi, part of my. Ako nga dati nagkaroon ng tubig sa likod ng sa alak-alakan ko eh. Dito sa likod dito. Bago ma-aksidente. Haba na naman ang natin. Syempre. Detailed eh. Pero yun, bago matapos kung really one na pumasok sa gravel scene, hindi naman kailangan masyadong gumastos talaga ng sobra. Kung ang budget is for mechanical,
marami naman mechanical din na maganda. Pero, syempre, iba pa rin talaga yung Iba talaga. sa braking. Hmm. So, kung gusto nyo ng kung okay lang sa inyo yung one bike, kasi, of course, katulad na kanina, di ba, sabi ko nga sa'yo, max lang nitong speed na sa, siguro 50 max, natin, pero, yung mag-spin out ka na, kasi 38 lang to. Pero kung gravel frame ka naman, tapos malakas ka naman, kaya mo mag 44 or 46 na chainring sa una, mabilis na to, okay na tong L2. Magiging sulit sa inyo to, promise. No joke. Kahit yung set na yung bilhin nila eh. Naalala ko tuloy ng L2 rin na gumagawa ng electronic shifting sa time trial. Meron. Kasi yun nga, hindi pa natin sure eh. Saka mahal pa rin electronic. Mahal pa rin electronic. Sakit pa rin ng electronic. Wala tayong magagawa. Yun talagang ano niya. Kaya hindi ako, saka medyo hindi ako sa electronic. Kasi mabilis mag-face up. Ayun yan. No, sa pang mayaman lang muna siguro. Pang mga ano natin, ano lang tayo. Pang mga mechanical lang. Saka pang, kung makakalimutin ka kasi, syempre, paano ko race din, hindi mo na-charge. Yun nga, meron ganun eh. Nakalimutan recharge eh. Nakalimutan mo na-charge ng ano. That's personal opinion. Opinion. Kaya, ayun nga, ito yung ano na. ito yung unexpected na gravel, bike check. bike check, unexpected na bike check. Nagkakita lang kami, di-deliver na ng ano. Ng power meter, no? Power meter, di-deliver na ng power meter. Nagkakita pa sa Vermosa. Ito nga yung ano, no? Dating Rigid MTB, ngayon naging Master Gravel na naka-suspension, no? Na tried and trust, Canton ni Idol Paulo Yamsuan. So Idol, mag-shoutout ka na. Shoutout na lang sa mga nakakilala sa akin. Marami na. Okay. Legendary na nga yung bike mo eh. Kung sino, hindi ko nga alam. Minsan nga may gano'n na nakikilala on the way. But shoutout na lang sa misis ko. Saka shoutout kanina kay sa Jericho. buyer. Sa buyer, kay Jericho. Saka sa mga tropa kong hindi na nagbabike. Magbike naman kayo, wag puro jowa. Exercise naman din. Okay. Ayun. Hanggang dito na lang. Nagsa-sunbathing na kami dito. Nagpapatan na kami para magmukhang malakas. Nagpapaiti para magmukhang malakas. So, yun. Salamat Idol Yan guys, maraming salamat. Hulog nga ng langit eh. Meron na akong content ngayon eh. Bigla, no? maraming salamat sa inyo panonood. And don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung bell notification button para matotally notify kayo. Yun nga, no? Maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo. Thank you.